Araw-araw tayong kumakain ng tinapay. Almusal bago pumasok sa trabaho. Pandesal na partner ng kape. Sandwich sa baon ng anak. Merienda habang nanonood ng TV. Sa totoo lang, parang hindi kumpleto ang isang araw ng Pinoy kung walang tinapay. Pero eto ang tanong. Sigurado ka bang healthy ang tinapay na kinakain mo araw-araw? Marami sa atin ang akala harmless lang ito, murang carbs, mabilis kainin, nakakabusog kahit papaano. Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga bread brands na tahimik na nagko-contribute sa bigla ang pagtaas ng blood sugar, unti-unting pagdagdag ng timbang, mas mataas na risk ng type 2 diabetes, at kahit high blood pressure dahil sa sodium. Hindi kasi lahat ng tinapay ay pare-pareho. Yung sobrang lambot, sobrang pino at sobrang tagal mapanis, madalas mataas sa refined flour, mababa sa fiber, at may dagdag na sodium o asukal para mas masarap at mas tumagal sa shelf. At ayon sa nutrition science, ang mga refined carbs na may mataas na glycemic index ay mabilis mag-convert into glucose sa dugo. Ibig sabihin, mabilis din ang sugar spike. Tapos mabilis ka ring magugutom ulit, cycle na pwedeng humantong sa overeating at weight gain. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na bread brands na dapat mong limitahan o pag-isipan muna bago gawing daily staple. At 3 mas matalinong alternatives na mas mataas sa fiber at mas friendly sa blood sugar. Science-based ang pag-uusapan natin, glycemic index, fiber content, sodium levels. Pero ipapaliwanag ko ng simple at praktikal para magamit mo agad sa grocery. Ngayon sabihin mo sa comment section, anong brand ng tinapay ang madalas mong binibili? At bakit? 6 na bread brands na dapat limitahan. Number 1. Gardenia Classic White Bread. Popular pero refined carb heavy. Isa sa pinakapamilyar na tinapay sa Pilipinas ang Gardenia Classic White Bread. Halos lahat ng supermarket at convenience store meron nito. Kilala sa sobrang lambot, pantay ang hiwa, at perfect pang sandwich. Para sa maraming pamilya, ito na ang default na tinapay sa bahay. Pero dito tayo dapat maging mapanuri. Ang classic white bread ay gawa sa highly refined wheat flour. Ibig sabihin, tinanggal na ang karamihan sa natural fiber at nutrients ng butil. Ang natitira? Karamihan ay simple carbohydrates. Ayon sa nutrition science, ang white bread na gawa sa refined flour ay may mataas na glycemic index. Kapag kinain mo ito, mabilis itong nagiging glucose sa dugo. Resulta, bigla ang pagtaas ng blood sugar, lalo na kung wala itong kasamang protina o fiber. At kapag madalas nangyayari ang sugar spikes na ito, pwedeng magdulot ng mas mabilis na pagutom, overeating, unti-unting pagdagdag ng timbang, mas mataas na risk ng insulin resistance. Isa pang concern ay ang mababang fiber content. Ang fiber ang tumutulong para bumagal ang pag-absorb ng asukal sa dugo at mas tumagal ang pakiramdam ng kabusugan. Sa white bread, kulang ito. Hindi ibig sabihin na bawal na ang Gardenia Classic. Kung paminsan-minsan lang at balanced ang pagkain mo sa buong araw, okay lang. Pero kung ito ang araw-araw mong staple, lalo na kung sedentary ang lifestyle mo, doon nagsisimula ang problema. Tandaan mo ito, hindi porket sikat at masarap, ibig sabihin safe na sa pang-araw-araw. Mas mahalaga pa rin ang nutritional quality kaysa sa brand popularity. Number 2, Monde Fluffy Bread. Super lambot, super refined. Isa rin sa mga kilalang tinapay sa grocery ang Monde Fluffy Bread. Pag hinawakan mo pa lang, ramdam mo na agad ang sobrang lambot. Madaling nguyain, hindi mabigat sa tiyan, at perfect sa mga bata o sa mga gustong soft talaga ang texture. Pero minsan, yung sobrang lambot na yan ang dapat nating pag-isipan. Bakit? Ang ultra-fluffy texture ng karamihan sa ganitong white bread ay kadalasang resulta ng highly refined flour at paggamit ng emulsifiers at dough conditioners. Ang refinement process na ito ang nagtatanggal ng malaking bahagi ng natural fiber at nutrients ng butil. Kaya kahit masarap at madaling kainin, mababa naman ito sa dietary fiber. Kapag mababa ang fiber, mas mabilis matunaw ang carbohydrates sa katawan. At ayon sa nutrition research, ang refined carbs ay mabilis mag-convert sa glucose. Ibig sabihin, mabilis din ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Dagdag pa rito,
Maraming mass-produced white breads ang may medyo mataas na sodium para mapahaba ang shelf life at mapaganda ang lasa. Ang problema, ang sobrang sodium intake ay konektado sa pagtaas ng blood pressure, lalo na kung araw-araw mo itong kinakain. Hindi natin sinasabing bawal na ang Monday Fluffy Bread, pero kailangan malinaw ang role niya sa diet mo. Ito ay comfort food, hindi health food. Kung kakain ka nito, mas mabuting samahan ng protina, itlog, tuna, peanut butter na walang added sugar at huwag gawing primary source ng calories sa buong araw. Tandaan mo ito, mas fluffy, mas mabilis maging asukal sa dugo. At kapag araw-araw ang sugar spike, unti-unti rin ang epekto sa timbang at kalusugan. Number 3. Julie's Bake Shop, pandesal at loaves. Masarap at abot kaya, pero refined carb pa rin. Kapag sinabi mong almusal ng Pinoy, automatic na pumapasok sa isip ang pandesal. At isa sa pinakasikat na bilihan nito sa buong bansa ay ang Julie's Bake Shop. Sa dami ng branches nila, halos bawat bayan may Julie's. Mainit na pandesal sa umaga, cheese bread sa merienda, Spanish bread sa hapon. Parte na ito ng kultura natin. Pero pagdating sa nutrisyon, kailangan pa rin nating maging realistic. Karamihan sa mga pandesal at loaves sa commercial bakeries ay gawa sa refined wheat flour. Ibig sabihin, tinanggal na ang karamihan sa fiber at natural nutrients ng butil. Ang natitira ay mostly simple carbohydrates na mabilis matunaw sa katawan. Kapag kumain ka ng 2 hanggang 3 pirasong pandesal na walang kasamang protina o fiber, mabilis tataas ang blood sugar mo. At dahil mababa ang fiber, hindi ito nakakabusog ng matagal. Kaya after 1 to 2 hours, gutom ka ulit. Minsan mas matindi pa. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang laging nagki-crave. Madalas mag-snack. Nahihirapan mag-control ng timbang. Hindi ibig sabihin na bawal na ang Julie's pandesal. Ang susi ay tamang kombinasyon. Kung kakain ka ng pandesal, mas mainam na ipares ito sa itlog, sardinas, peanut butter, walang added sugar, gulay o prutas. Sa ganitong paraan, mas magiging balanced ang pagkain at mas stable ang blood sugar. Sa madaling salita, hindi masama ang pandesal. Pero hindi rin ito dapat maging pangunahing source ng calories kung health ang priority mo. Number 4. Marby bread, whole wheat/walnut variants. Mukhang healthy, pero may limitasyon din. Kapag nakita mo ang label na whole wheat o walnut, automatic iniisip natin na mas healthy ito kumpara sa ordinaryong white bread. At totoo naman. Sa unang tingin, mas okay talaga ito kaysa sa pure refined white loaf. Isa sa mga brand na madalas makita sa ganitong category ay ang Marby bread, lalo na ang kanilang whole wheat at walnut variants. May konting fiber, walang trans fat, at kadalasang may claim na cholesterol-free. Pero eto ang importante. Hindi lahat ng may whole wheat sa label ay 100% whole grain. Sa maraming commercially produced breads, kahit may whole wheat component, dumadaan pa rin ito sa processing at refinement. Minsan, halo ito ng refined flour at counting whole wheat lang para makuha ang kulay at marketing appeal. Resulta, mas mataas pa rin ang carbohydrates kaysa sa fiber. At ayon sa nutrition research, para talagang ma-enjoy ang benefits ng whole grains, tulad ng mas stable na blood sugar at mas mahabang kabusugan, kailangan mataas talaga ang fiber content. Kung mababa pa rin ang fiber per serving, limitado ang epekto nito. Isa pang dapat bantayan ay ang sodium at minsan ay added sugar. Kahit whole wheat ang label, kung mataas pa rin ang sodium, pwede pa rin itong makaapekto sa blood pressure kapag daily staple. Kaya ang Marby whole wheat variants ay mas okay kaysa white bread. Pero hindi pa rin ideal kung ito lang ang aasahan mong main source ng fiber. Sa madaling salita, ang label na whole wheat ay hindi automatic health pass. Basahin pa rin ang nutrition label at tingnan ang tunay na fiber content. Number 5. Generic packaged white bread. Mukhang harmless, pero mataas sa sodium at preservatives. Bukod sa mga sikat na brands, marami pang generic o private label white bread sa mga supermarket. Madalas mas mura, halos kapareho ang itsura at sobrang lambot din. Dahil budget-friendly, ito ang madalas piliin ng maraming pamilya.
Pero dito pumapasok ang isang tahimik na problema, sodium at preservatives. Ayon sa Global Nutrition Studies, ang tinapay ay isa sa pangunahing source ng sodium sa daily diet. Kahit hindi ito maalat sa panlasa. Maraming packaged white breads ang may dagdag na asin at preservatives para humaba ang shelf life at manatiling malambot ng mas matagal. Ang problema? Kapag araw-araw kang kumakain ng ganitong tinapay, unti-unti kang nakakaipon ng sodium sa katawan. At ang sobrang sodium intake ay may direktang kaugnayan sa high blood pressure, mas mataas na risk ng stroke, heart disease. Dagdag pa rito dahil refined flour pa rin ang base nito, mababa ito sa fiber at mabilis pa rin mag-cause ng blood sugar spikes. Minsan iniisip natin, tinapay lang naman to. Pero dahil madalas natin itong kainin, almusal, merienda, minsan hapunan pa, nagiging silent contributor ito sa daily sodium at refined carb overload. Hindi ibig sabihin na lahat ng generic bread ay masama. Pero kung hindi mo binabasa ang nutrition label, hindi mo alam kung gaano kataas ang sodium at gaano kababa ang fiber. Tandaan mo, ang hindi mo nalalasahan na alat ay pwedeng unti-unting makaapekto sa puso mo. Kaya bago ilagay sa cart, silipin muna ang label, lalo na kung health ang priority mo. Number 6. Sweet and filled breads, chocolate, cheese, mamon style, at iba pa. Tinapay ang itsura, pero dessert ang epekto. Ito na ang pinaka-deceptive sa lahat. Chocolate swirl bread, cheese-filled buns, mamon style loaves, sweetened rolls na perfect partner sa kape. Sa paningin natin, tinapay pa rin siya. Kaya feeling natin normal lang kainin kahit madalas. Pero sa totoo lang, karamihan sa mga ito ay mas malapit sa dessert kaysa sa regular bread. Ayon sa nutrition research, ang mga sweet at filled breads ay kadalasang mataas sa added sugar, refined flour, saturated fats, mula sa fillings at dough enhancers. Dahil dito, mabilis ang sugar spike pagkatapos kainin, lalo na kung empty stomach at walang kasamang protina o fiber. At kapag paulit-ulit ang ganitong sugar spikes, inuugnay ito sa mas mataas na risk ng type 2 diabetes, weight gain, visceral fat accumulation, at cardiovascular disease. Isa pang problema, hindi rin ito nakakabusog ng matagal. Mataas ang calories pero mababa ang fiber at protina, kaya tinatawag itong empty calories. Sandali kang busog pero kulang sa tunay na sustansya. Lalo na sa mga nasa edad 40 pataas, dapat mas maging maingat. Ang kombinasyon ng sugar at saturated fats ay pwedeng magpataas ng LDL o bad cholesterol na risk factor sa heart problems. Hindi naman ibig sabihin na bawal ang matatamis na tinapay, pero dapat malinaw, ito ay treat, hindi staple. Tinapay ang itsura, pero dessert ang epekto. Kung kakain man, maliit na portion lang at hindi araw-araw. Moderasyon pa rin ang susi. 3 bread options na mas worth it. Number 1. Gardenia High Fiber Whole Wheat Bread. Mas mataas ang fiber. Mas stable ang blood sugar. Kung sanay ka sa Gardenia Classic pero gusto mong mag-level up sa mas healthy option, isa sa pinaka-accessible na alternative sa grocery ay ang Gardenia High Fiber Whole Wheat Bread. Hindi ito perfect, pero malaking step up kumpara sa regular white bread. Ang pangunahing advantage nito ay ang mas mataas na dietary fiber. At ayon sa nutrition research, ang fiber ay may malaking role sa mas mabagal na pag-absorb ng asukal sa dugo, mas stable na energy levels, mas mahabang pakiramdam ng kabusugan. Kapag mas mataas ang fiber, hindi agad-agad nagkakaroon ng sugar spike pagkatapos kumain. Ibig sabihin, mas controlled ang blood glucose. Lalo na mahalaga ito sa may pre-diabetes, may diabetes, nasa edad 40 pataas, nagmamanage ng timbang. Bukod sa fiber, ang whole wheat bread ay mas mayaman din sa B vitamins, iron at magnesium kumpara sa refined white bread. Ang mga nutrients na ito ay tumutulong sa energy production, nerve function at heart health. Isa pang practical benefit, mas nakakabusog ito. Sa halip na 3 to 4 slices ng white bread, baka 2 slices lang nito ay sapat na dahil mas mabagal ang digestion. Pero reminder pa rin, whole wheat doesn't mean unlimited. Kailangan pa rin bantayan ang portion size at overall diet. Mas magiging effective ito kung ipapares sa itlog,
tuna, chicken breast, gulay. Sa madaling salita, kung hindi mo kayang iwasan ang commercial bread, mas matalinong piliin ang may mas mataas na fiber. At sa madaling mahanap sa grocery, ito ang isa sa mas praktikal na upgrades. Number 2. Walter Bread, sugar-free/whole wheat variants. Health-focused talaga ang formulation. Kung mas seryoso ka sa blood sugar control at heart health, isa sa mga bread brands na madalas piliin ng health-conscious consumers ay ang Walter Bread, lalo na ang kanilang sugar-free at whole wheat variants. Hindi ito kasing lambot at kasing comfort food ng typical white bread. At minsan, mas dense pa ang texture. Pero ang density na yan ay kadalasang indikasyon na mas mataas ang fiber at mas mababa ang refinement. Ayon sa nutrition science, ang high-fiber bread ay tumutulong sa mas mabagal na digestion ng carbohydrates. Ibig sabihin, hindi agad-agad tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Para sa mga may diabetes, pre-diabetes o insulin resistance, malaking bagay ito. Isa pang advantage ng Walter Bread ay ang mas mababang sodium content kumpara sa maraming commercial white breads. At alam natin na ang sobrang sodium ay konektado sa high blood pressure at mas mataas na risk ng stroke, lalo na sa mga adults at seniors. Ang sugar-free formulation naman ay nakakatulong sa weight management. Mas kaunti ang added sugar, mas kaunti ang empty calories. At ayon sa mga pag-aaral, ang high-fiber diet ay nakakatulong din sa mas matagal na kabusugan, mas kaunting cravings, mas kontroladong appetite. Hindi ito ang pinakamura sa shelf at minsan hindi rin ito ang pinakamasarap para sa mga sanay sa fluffy white bread. Pero kung health ang priority mo, lalo na kung may maintenance ka na sa blood sugar o blood pressure, mas praktikal itong option sa long term. Sa madaling salita, kung gusto mo ng bread na mas aligned sa health goals mo, mas seryosong option ang Walter Bread kumpara sa typical white loaf. Hindi ito hype. Mas malapit ito sa functional food kaysa comfort food. Number 3. Artisanal bread, sourdough/100% whole grain. Mas mahal, pero long-term investment sa kalusugan. Kung gusto mo talaga ng pinakamatalinong choice pagdating sa tinapay, dito pumapasok ang artisanal breads, lalo na ang sourdough at 100% whole grain variants. Hindi ito kasing dali hanapin gaya ng commercial white bread. Minsan nasa specialty bakery, weekend markets o boutique bread shops. Oo, mas mahal. Pero pagdating sa nutrition quality, ibang level ito. Simulan natin sa sourdough. Ayon sa nutrition research, ang traditional sourdough fermentation ay nakakatulong sa mas mababang glycemic response. Ibig sabihin, mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar kumpara sa ordinary white bread. Ang natural fermentation process ay tumutulong din sa mas madaling digestion at mas kaunting bloating para sa ilang tao. Para naman sa 100% whole grain bread, take note, 100% talaga, hindi halo. Mas mataas ito sa dietary fiber, B vitamins, magnesium, at antioxidants. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular consumption ng whole grains ay may kaugnayan sa mas mababang risk ng heart disease, mas magandang blood sugar control, mas maayos na digestion, mas matagal na pakiramdam ng kabusugan. Ito ang malaking kaibahan. Habang ang refined white bread ay mabilis magbigay ng energy tapos biglang babagsak, ang whole grain at sourdough ay nagbibigay ng mas steady at stable na enerhiya. Oo, mas mahal siya per loaf. Pero kung iisipin mo ang long-term benefits, mas mababang risk ng chronic disease, mas stable na timbang, mas maayos na digestion. Practical investment ito lalo na habang tumatanda. Sa madaling salita, quality over quantity. Mas mabuting mas konti pero mas mataas ang kalidad ng tinapay na kinakain mo araw-araw. Ngayon, turuan naman natin ang sarili natin maging label smart. Hindi sapat na whole wheat ang nakasulat sa harap ng packaging. Mas importante kung ano ang nasa likod. Sa nutrition facts. Una, tingnan ang fiber content. Targetin mo ang at least 3 grams pataas per serving. Mas mataas, mas okay. Ang fiber ang tumutulong para bumagal ang pag-absorb ng asukal sa dugo at mas tumagal ang kabusugan. Kung 1 gram lang o mas mababa, halos refined bread pa rin yan. Pangalawa, silipin ang ingredients list. Ang unang nakalista dapat ay whole wheat flour o 100% whole grain.
Kung ang una ay enriched wheat flour o refined flour, ibig sabihin processed pa rin ang base niyan. Pangatlo, bantayan ang sodium. Maraming tinapay ang tahimik na mataas sa asin. Mas mabuti kung mas mababa ang sodium per serving, lalo na kung may high blood pressure ka. At panghuli, tingnan ang added sugar. Mas mababa, mas safe. Huwag magpalinlang sa matatamis na variants na mukhang ordinary bread lang. Sa madaling salita, basahin ang likod ng packaging, hindi lang ang harap. Hindi ang tinapay ang kalaban, kundi ang maling pagpili. Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw ang isang bagay. Hindi mo kailangang i-blacklist ang tinapay sa buhay mo. Ang tunay na problema ay hindi ang tinapay mismo, kundi ang klase ng tinapay na ginagawa nating araw-araw na staple. Ayon sa maraming nutrition studies, ang mga highly processed breads na mataas sa refined flour, added sugar, at sodium pero mababa sa fiber ay may kaugnayan sa mas madalas na blood sugar spikes, unti-unting pagdagdag ng timbang, insulin resistance, mas mataas na risk ng heart disease. Sa kabilang banda, malinaw din sa siyensya na ang whole grain at high fiber bread ay may benepisyo sa kalusugan. Ang fiber ay tumutulong sa mas maayos na digestion, mas mabagal na pagtaas ng blood sugar, mas matagal na kabusugan, mas stable na energy. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang regular consumption ng whole grains ay konektado sa mas mababang risk ng stroke at cardiovascular disease. Para sa ating mga Pilipino, ang pinaka-practical na hakbang ay maging label smart. Bago mo ilagay sa cart, tingnan kung ano ang first ingredient. Silipin ang fiber content, mas mataas, mas okay. Bantayan ang sodium at added sugar. Huwag magpadala sa marketing claims. At mas maganda kung ipapares ang tinapay sa protina at gulay para mas balanse ang pagkain. Sa madaling salita, ang panganib ay wala sa tinapay, kundi sa sobrang refined choices at hindi balanseng pagkain. Ang tamang kaalaman at mas matalinong pagpili araw-araw ang tunay na sikreto sa mas malusog at mas mahabang buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like, mag-subscribe at i-share mo sa pamilya mo. Lalo na kung araw-araw silang kumakain ng tinapay.